Hello guys! Welcome sa ating channel na Charles Studios, and this is our segment, Bible Speaks. I think this is episode number 6 if I'm not mistaken. Dahil nga sa marami tayong ginawa ngayong 2025, kaya hindi po tayo gaano nakapag-produce ng mga videos. Just like nung nagkaroon ako ng pagkakataon na makapag-review for my board exam, and then later on ay nag-take ako nung LET sa Pampanga no September 21, tapos nitong November ay nagkaroon po ako ng opportunity na makapagtrabaho as a teacher sa isang private school. And ngayong December ay binigyan tayo ng plot twist ni Lord, and that is nung nakapasa po ako sa licensure examination for teachers. Kaya talagang nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa kanyang kabutihan sa aking buhay. Hindi ko ina-expect na makakapasa ako sa board exam kasi nag-doubt ako sa sarili ko na baka mali yung mga pinagsasagot ko sa board exam, na baka hindi mabasa ng Scantron yung answer sheet ko. Pero by the grace of God, talagang hindi niya po ko pinabayaan. At nakaisang take lang sa LET, kaya talagang nagpapasalamat po ako sa Panginoon. I just want also to acknowledge those people who prayed for me sa church namin, sa CBCH, sa mga kaibigan ko na nakasama ko sa review, and syempre sa mga parents ko na nagtaguyod sa akin simula umpisa hanggang dulo ng aking pagre-review. Talagang napakabuti ng Panginoon. And of course, I just want also to recognize CBRC. Yan, kay Sir Carl Balita, yan, thank you so much po. Si Sir Melvin, si Sir Dan Rogayan, yan, sa lahat-lahat ng mga tao behind my success. I honor you and I appreciate your effort. Sa mga tumulong din sa akin, sa mga nagbigay ng tips, thank you so much po. Talagang napakabuti ng Panginoon. Nawa, ibalik ni Lord lahat ng blessings sa inyo pong lahat. So, I'm ready for oath-taking next year sa January. Salamat ng marami sa Kanya. At isa ako sa pinalad na makapasa sa licensure examination for teachers. Kaya masasabi ko, magpapas kung may lisensya na. Oh my goodness, thank you. Napakabuti ng ating Panginoon. So anyway, let me share to you this message for tonight's episode natin ngayong Christmas. And ito yung ating title. Si Kristo ang sentro ng Pasko. Kadalasan kasi ang nakikita natin sa mga decors ay si Santa Claus, iba naman reindeer, kaya naman snow, yung snowman, ganyan. Pero dapat ngayong Pasko, hindi dapat mawala si Jesus Christ na siyang tumubos sa ating kasalanan at siya yung naging way para tayo maligtas mula sa kapahamakan. So, dahil nga si Kristo ang sentro ng Pasko, bakit? Ang tanong ay bakit? Sabi dito, because we commemorate His birth that marks His gift of love, joy, hope, peace, and salvation that will lead us into eternity. Dahil sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesus, yun yung naging way para maranasan natin yung Kanyang pag-ibig, yung Kanyang kagalakan, yung pag-asa, yung kapayapaan, lalo tigit yung pinaka-importante syempre, yung kaligtasan na magbibigay sa atin ng daan para tayo ay maligtas nga at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating Ama doon sa langit. So, sabi nga sa John 3:16, For God so loved the world that He gave us His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Sa Tagalog, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niyang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus Christ, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil sa habag, biyaya at pag-ibig ng ating Panginoon, kaya natatamasa natin ngayon yung Kanyang pagpapatawad. Kahit masakit sa kalooban ng Diyos Ama, pinagkaloob niya pa rin si Jesus Christ na Kanyang kaisa-isang anak
para lang tayo ay maligtas mula sa kapamakan. At nais din syempre ng ating Panginoon na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa piling niya. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon para makapagsisi sa ating mga kasalanan. Tanggapin siya sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Nandun yung kanyang pagpapatawad, nandun yung kanyang kabutihan. Hindi yun nawala dahil tayo ay kanyang nilikha, tayo ay espesyal sa kanyang paningin. Kaya ginawa ng Panginoong Diyos yung bagay na yon alang-alang sa kapakanan natin. O di ba? Napakabuti ng ating Panginoon. Kaya sabihin mo nga sa sarili mo, thank you Lord, napakabuti mo. Di ba? Ayan. So ngayon, ito yung question natin. Dahil nga si Kristo dapat ang maging sentro ng season na to ngayong Pasko, paano nga ba magiging sentro ng buhay natin? Si Jesus Christ. So number 1, syempre, repent to your sins. Sabi sa Marcos 1:15, dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Matagal nang sinasabi, kahit noon panahon pa ni Jesus Christ, na malapit na ang paghahari ni Lord. Pero until now, sa generation natin, ay hindi pa rin yun nagaganap. That means to say, binibigyan pa tayo ni Lord ng pagkakataon ng tamang panahon na makapagsisi sa ating mga kasalanan, talikuran ito at manalig tayo doon sa nag-aalok ng kaligtasan. Yun ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Ito yung panahon natin para talikuran na natin yung ating mga nagawang pagkakasala dahil yun ang nais ng Diyos para sa atin, para mabago yung ating buhay. Number 2, have faith in Him. Sabi sa John 1:12, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So, para masabi natin na tayo'y anak ni Lord, ang gagawin lang natin, tanggapin siya sa buhay natin at manampalataya tayo sa ating Panginoon. Doon sa tunay at nag-iisang Diyos. Baka sa iba pa tayo manalig, kay Kristo lamang tayo dapat manalig sa ating Panginoon. Manampalataya lang tayo. Kahit hindi natin siya nakita sa personal, pero yung pananampalataya natin na si Kristo ay nag-e-exist, na si Kristo ay makapangyarihan, na si Kristo ang magbibigay sa atin ng regalo ng kaligtasan, malaking bagay na yon o malaking factor na yon para masabi na tayo ay tunay na mga anak ng Diyos. So yun lang ang susi. Manalig ka lang at tanggapin siya sa iyong buhay bilang Panginoon na tagapagligtas at ikaw ay i-consider as the child of God. So yan yung number 3 natin. Accept Jesus as your Lord and Savior. Tanggapin siya sa iyong buhay. Hindi lamang bilang Panginoon, kundi maging tagapagligtas ng iyong buhay. So sabi sa Romans chapter 10 verse 9, kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Ulitin ko, kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. So, i-declare mo lang sa iyong bibig na si Kristo ay muling binuhay ng Panginoon, na si Jesus ay Panginoon ng mga Panginoon, ikaw ay maliligtas. Napakadali lang para ikaw ay maligtas, manampalataya ka lang at ibigkas mo sa iyong bibig na si Jesus Christ ay ang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen? Amen. So hindi lang yan, meron pa tayong number 4, and that is live according to His purpose. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 10, tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Actually, maraming verses na nagpapakita ng pamumuhay ayon sa kanyang kalooban. Pero, isa ito sa aking napili kasi 'di ba, pag sinabing Christmas, dapat nagbibigayan,
Pag sinabing Christmas, dapat nagpapakita ng kagandahang loob na tayo ay gumagawa dapat ng mabuti sa kapwa. Iyon dapat ang taglayin natin bilang mga Pilipino, bilang mga tao, bilang mga anak ng Diyos, na tayo ay dapat gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Yan kasi ang isa sa mga purpose ni Lord kung bakit niya tayo pinili, kung bakit niya tayo nilikha, is dapat tayo yung gumawa ng mabuti sa ating kapwa, na hindi tayo nagpapaka-plastic o hindi scripted, kundi ginagawa natin ito ng buong puso, ng bukal sa ating kalooban. At yun yung masasabi natin na doon dapat tayo mamuhay sa purpose ng ating Panginoon. Hindi lamang sa paggawa ng mabuti, kundi yung pagkakaroon din ng pagmamalasakit sa kapwa. Yung makagawa tayo ng mabuti, yung makatulong tayo, yung kahit makapagbigay tayo kahit kaunti, yung ayon sa kakayanan natin, yun yung masasabi natin na tayo ay nakakapamuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. And lastly, number 5, follow His commands. Sabi sa John 14 verse 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. So, kung kinikilala natin si Jesus Christ bilang Panginoon ng tagapagligtas, kung siya'y iniibig natin, kung talagang sinasabi natin siya ang ating Panginoon at sariling tagapagligtas, kailangan nating tuparin o sundin yung kanyang mga utos. Maraming utos si Lord sa atin, di ba? Gumawa tayo ng mabuti sa kapwa, mahalin natin sila, ibigin natin sila kung paano natin iniibig yung ating mga sarili. Kailangan nating isakripisyo yung mga bagay na magka-aapekto sa ating buhay. Yun nga, gumawa tayo ng mabuti, tumulong tayo sa kapwa, magbasa tayo ng Bible, mag-pray, at ibahagi natin yung kanyang salita sa mga tao. Mag-evangelize tayo. I-proclaim natin yung salvation sa mga tao. Yan yung dapat nating gawin. Actually, napakarami pa Yung mga sinabi kong yan is just an example lang naman. Yung sa simpleng pagsunod lang sa Panginoon ay pagpapakita rin na iniibig natin ang ating Panginoon. Kung mahal mo si Lord, kung mahal mo ang Panginoong Diyos, gawin mo kung ano yung tama. Iwaksi mo kung ano yung mali at simulan mong mamuhay ng tama. Simulan mong gawin kung ano yung nararapat para mabigyan mo ng karangalan o mag-glorify mo si Lord sa iyong buhay. For our challenge this Christmas, let us not only celebrate Christ's birth, but we also remember the reason for this season, and that is the gift of salvation, the salvation brought about by His love and compassion for humanity. If you want to accept Jesus Christ as your Lord and Savior, pwede kang sumunod sa panalangin ng pagtanggap na to. Maaari kang sumunod sa prayer na to. Sige, tayo po yumukat manalangin. Sundin mo yung panalangin ng pagtanggap na to. Sige, ulitin mo lang yung prayer na to. Panginoong Diyos, kinikilala ko na ako ay nagkasala at hindi karapat-dapat na makasama mo sa langit. Nananampalataya po ako na si Jesus ay namatay upang pagbayaran ang aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako sa aking mga nagawang pagkakasala. Manahan ka sa aking puso. Tulungan mo po ako, Panginoon, na makapamuhay ayon sa iyo. Ngayong araw na ito, Panginoon, binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang Panginoon ko at tagapagligtas ng aking buhay. Simula sa araw na ito, Panginoon, sa iyong tulong at awa, gagawin ko po ang lahat upang makasunod sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon, sa iyong regalo na kaligtasan at buhay na walang hanggan upang ako'y maligtas,
mula sa kapahamakan at makalaya sa bitag ng diablo. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, habag at kabutihan. Ngayon po, Panginoon, tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Purihin ka, Panginoon. Salamat po muli sa iyong kabutihan. Ito po ang aking dalangin ng may pagtitiwala at pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po. Sige po, let me pray for you once again. Lord Jesus, maraming salamat po sa mga kapatid na nakapanood po ng video na ito. Dalangin ko po na maisulat mo po ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Nang sa ganun po ay sa huling panahon ay magkasama-sama po kami at mataglay po namin ng kaligtasang nagmumula po sa iyo. Nawa po yung panalangin ng pagtanggap po nila ay maging way po ito para mabago yung kanilang mga buhay at makapagsimula po sila ng panibagong kabanata sa kanilang buhay bilang iyong mga anak. Tanggapin mo po nawa sila ng buong puso, Panginoon. Yakapin mo po sila, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng pag-asa para mabago po yung kanilang mga buhay, Panginoon. At kalaunan ay maging way po ito para makasunod sila sa iyong utos at gayon din maibahagi po nila ang mabuting balita ng kaligtasan sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga kaibigan, mga kaklase o sino mga tao sa kanilang paligid. Salamat po, Panginoon, luwalhati na dakila mong ngalan. Salamat po muli sa kaligtasang iniaalok mo para sa mga tao. Ito pong aming samot panalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen and amen. So muli, maraming salamat po. I hope na meron po kayong natutunan at na-inspire po kayo sa ating pong message ngayong gabi. I encourage you to follow and subscribe Charles Studios here on Facebook, YouTube, and TikTok. Hanggang sa muli po nating pagkikita dito po sa ating segment na Bible Speaks. Merry Christmas po sa inyong lahat. Nawa po ay patuloy po nating maranasan ang presensya ng Panginoon, maging ang kanyang kabutihan, pag-ibig, at kadakilaan. So, patuloy po kayong pagpalain at ingatan ng ating Diyos na dakila.